What's up sa inyong lahat? My name is AC De Castro. So yun na guys, kamusta naman kayo and kamusta naman ako? Medyo natatawa na ako agad dahil for today's video, we are going to review the Xiaomi Mijia Kettle 1A. Ayan o, mag-review po tayo ng takure. Tama ba? Takure ba ang tawag sa kettle? Basta yung pang-init ng tubig. Ayan, mag-review tayo ng ganun. I-review natin to and itetest din natin siya dito mismo sa kwarto ko. Pinadala sa akin to ng Animal PH. Marami na silang mga pinadala sa akin and pangatlo na to sa mga i-review kong mga products nila. Nakakatawa lang talaga, no? May innovation pa rin kahit sa mga simpleng bagay katulad nito, mga takure, and etc. Mabilisang video lang to dahil wala naman tayo pag-uusapan na napakarami dito. And without further ado, let's get started. Okay, so yun na nga guys. Overview muna tayo ng mismong box. Medyo traditional ang ganapan niya. Ito yung mismong product, ganyan yung itsura niya guys. Nakikita niyo ba? Ayan, simple lang siya. Puro Chinese characters din naman. Nandito yung Mijia logo. Ayan, hindi ko lang alam kung anong mga specifications na meron dito. Pero based sa aking understanding, ito, may isang specs dito. Ang pinaka-capacity niya is 1.5 liters. Pero based sa product description, fast heating tong smart kettle na to. And automatic din siyang nag-off. And also guys, na about pala sa price netong smart kettle, lalagay ko na lang yung link dito sa baba para makita nyo kung magkano talaga siya. If you want a clue, this product costs less than 1,000 pesos. And syempre mamaya hahatulan din natin siya kung sulit ba to na bilhin. ASMR. So, bubungad agad sa atin yung kanyang quick information guide, yung parang manual, ganyan. And I guess hindi na rin natin to magagamit because ang mga nakasulat dito is Chinese characters. Ayan. Informative naman siya. Marami siyang mga visual representation. Pero yeah, feel ko self-explanatory naman lahat. Ayan, very generous din ang kanyang packaging kung mapapansin nyo. Ito na pala yung mismong product. Nakabungad na agad sa atin guys. Ayan, eto po siya. Ayan, ganyan. Ayan. Sobrang minimalist lang ng approach. Parang Nordic style siya. And hindi ko in-expect na napakalaki pala ng product na to. Ang laki. Nandito yung kanyang parang dock or parang pad. Wait lang. Itabi ko nga muna to. Nandito na-conceal sa likod yung kanyang wire. Ayan. Malinis ang pagkakatabi niya guys, no? Pero kung sakaling hindi nyo gagamitin, iniikot nyo lang dito. Tapos yung saksakan niya is, ayan, tatluhan, kakaiba. Pero feel ko pwede naman sa extension ko yan. Yun lang naman, 2 piraso lang siya. And mag-focus naman tayo dito sa mismong product itself. Okay? Onting overview muna tayo ng mismong product. Ayan siya, all white ang kanyang design. May Mijia logo dito sa baba. And pagbubuksan natin siya, ayan, push lang. Ayan. Oh, di ba? Tapos stainless steel yung kanyang loob. Ang linis lang din ng pagkagawa guys. Sobrang simple lang din. Medyo magaan siya, pero ramdam mo yung pagka-premium ng pagkagawa, no? Hindi siya yung bara-bara. Ayan, nandito yung parang pinaka-conductor ba tawag dito? Yung pinaka-nagiinit. Meron tayong switch dito sa baba. Ipo-pull down natin siya kung gusto nating mag-start na magpainit ng tubig. Okay, try na muna natin siyang i-setup guys. Ewan ko nakikita nyo ng maayos. Ayan, ganyan na lang. Ito yung pinaka-itsura ng ating kettle. Gawin nating situational yung mangyayari. Kunwari magtitimpla talaga ako ng kape, kailangan ko magpainit ng tubig. And actually, sobrang handang-handa ako sa situation natin ngayon. Dahil nag-akyat ako ng mug. Ayan. And also, meron pang kape dyan. Ayan, no? Nescafe, baka naman ulit. And meron ako ditong inakyat na tubig. Ayan, no? Medyo malamig pa siya ngayon. Feel ko nasa 600 to 700 ml to. First step, push natin, ganyan. And maglagay tayo ng tubig. Yan, feel ko okay na yan para medyo tansyang 500 ml siya. Baka magsayang lang ako ng tubig guys. So yeah, ayan. Tapos sara natin ng ganyan. Mag-timer tayo guys. Kasi automatic siya mag-off eh. Kapag binaba ko siya, kapag sobrang init na, automatic na siya mag-off. Tansyahin natin 500 ml. Gaano siya kabilis iinit. Magbo-boil, kumbaga. 1, 2, 3, go!
Okay, time's up guys, no? 56 seconds. Ayan, kumukulo na talaga siya. Galing pa kasi to sa rep. Malamig pa talaga siya. So, pinawarm pa niya, tapos pinainit. Ganyan lang siya kabilis. And also, nag-auto off na siya. Ang bilis lang, 'di ba? Tara guys, magkape tayo. Umusok siya. Ano ba mga final thoughts ko dito habang nagtitimpla ako ng kape? Well, sulit ba siya na bumili ng ganto worth less than 1,000? Para sa akin, sulit siya. Ito kasing situation na to, hindi mo na siya babantayan, kumbaga. Kasi ako, nasanay ako na nagpapainit gamit yung takore talaga na traditional, alam nyo yun. Yung pumipito pa kapag tapos ng uminit talaga. Doon sa situation kasi na yun, medyo matagal, parang 5 minutes yata bago talaga uminit ng sobra. Kailangan mong bantayan kasi hindi siya mag-auto off. Pero ito, nag-auto off siya, ganyan. And sobrang convenient lang din. Sa halagang yun nga, no, hundreds lang naman siya. Para sa akin, sulit na rin. We can consider this as an innovation na kasi, no, sa smart home. Nakakatuwa, sobrang thumbs up ako dito sa product na to. And yun lang, wala akong nadalang kutsara. Ito na lang yung ipangahalo ko, yung plastic. Makabago yung pang-init mong tubig, pero traditional yung panghalo mo. Sobrang traditional. Sarap. Ang init. Sobrang init pa. So yun na guys, that is it for today's video. Sana may natutunan kayo. And kung nagustuhan itong video na to, leave a like, leave a comment, share nyo na sa mga tropa nyo, and don't forget to subscribe sa akin channel for more Ace De Castro vlogs and tech videos. And yeah, peace!